Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit, eto hong naging baha noong nakarang araw. Diba? Diyan ho sa may Barangay Tatalon, Quezon City. At ito ho yung 7-Eleven na niransak po ng ito yung bagong update dito ha, ang mga nagransak po diyan, mga taga kabarangay lang din po nila taga Tatalon. Ito pa ho masaklap. Yan. Ito yung masaklap diyan sa nangyari. Ito hong store na 'to, eh, puwersa nilang buksan nung kasagsagan ng baha. At ang mga nampasok po diyan, ayon ho sa mga nakarating sa atin, pati yung, kaya pala yung isang nagtatapon ng basura nun kinukuwento sa'kin, ang saya-saya pa niya. Kapitbahay rin pala namin pala sa likod sa squatters area, ang isa sa mga nagnakaw diyan. Grabe. Pati yung, lagayan ng hotdog, tapos meron silang binabanggit na presidente. Siguro ho presidente ng isang organisasyon. Pero ang, nagnakaw daw po diyan na grupo ay nakasakay pa ho sa bangka na pang-rescue ng barangay Tatalon, at meron pang isang nagbanggit na may naka-uniform pa ng, barangay. Alam niyo ho, isang malaking challenge ito. 'No, diyan ho sa pamunuan ng 7-Eleven at ng barangay, ng kapulisan natin, alam niyo dapat mahanap yang mga tao na yan, maparusahan yan. Dapat ang gawin ng parusa sa mga ganyan ay patawan po sila ng times 50, okay? Times 50 or times 100. Kung magkano yung mga nawalang laman, maraming paninda yan. Anong nangyari diyan, yung mga staff, yung mga crew, nag-out na sila, wala namang security guard diyan. Yan ho ay malapit sa La Funeraria Pass, katabi niya ng Petron. Ang ginawa nila, punersa nilang buksan at ayun, alam niyo yung unang ninakaw? Alak. Yan yung nagkakabahaan na, 'di ba? Ninakaw alak. Tapos nagsunuran na, ayun. Kinuha na lahat ng mga yung laman. Yung iba naglutangan na lang, natangay na ng agos. Ang matindi pa, yung kaha punersa pang nakawin dahil nandoon ang konting pera. Siyempre hindi naman nagtitira ng malaking-malaki yan, nag-iiwan lang ng konti yan para magamit ng susunod na batch. Oh, 'di ba? Grabeng looting ang ginawa diyan at ako ho ay bilang taga-Tatalon, hiyang-hiya po ako sa ginawa ng mga kabarangay ko at talagang kinokondena ko yan. Sabi ko nga, huwag na huwag yang papasok ang kasong yan sa sala ko dahil mabilis ang aking naku, desisyon diyan, talagang hihimukin ko yang kumpanya. Patawan ninyo ng parusa kung makikipag-areglo, papayagan niyo ng areglo times 100 dapat, gano'n. Tapos, ipa-repair sa kanila yung mga nasira diyan, 'no? Bayaran nila yung mga equipment na nasira. Alam niyo kung ano pa nangyari dito, ha? Ayon po rito sa sa isang post, eto po, ah, yung nangyari diyan, hmm, teka ha, tingnan niyo. Okay. Okay, eto po. May nag-post ngayon sa GC ng Barangay Tatalon Online Selling. Sabi nito ni Chloe Margaret, "Rest in peace, that's why all," ay sabi niya, "Rest in peace, that's why all the robbers should be held accountable, including those who were photographed still in barangay uniform." So may mga napicturan po na ID po kayong mga magnanakaw. Pero sabi nung nag-post doon, no, "Inform ko lang po ang lahat, lalo na yung mga nagnakaw sa 7-Eleven, Araneta Avenue. Namatay po yung may-ari. Pinaghirapan niya po ng ilang taon sa Saudi para lang makapagtayo ng business at maitaguyod ang kanyang pamilya. Namatay siya nung nalaman niya nangyari sa store niya." Mga kababayan, alam niyo ho yung ginawang ganito? Ito po ay pwede pong mag-elevate ang kasong ito, hindi lamang po itong tawag dito, pagnanakaw, no?
Ito ho ay puwede hong mauwi ito sa homicide. Bakit? Kasi yung epekto ng ginawa nila, ay nag-cause ng kamatayan ng isang tao, yung may-ari pa. Isipin niyo yung may-ari nagbibigay ng trabaho, 'di ba, sa mga kapwa natin. Oh, tapos etong mga standby na tambay-tambay, ayan, pinagnakawan pa sila. Ito pa, naway maging masaya na mga nagnakaw na taga-tatalon. Buhay ang kapalit ng pagnanakaw nyo. Diyos na ang bahala sa inyo. Grabe, 'di ba? Kaya dapat po talaga dito ano 'to, huntingin talaga etong mga magnanakaw na 'to, 'di ba? Kung puwede lang ngang ipa-riding in tandem, eh. Pero sabi ko nga po talaga, naku, 'pag sa'kin napuntang sala 'yan, isa-suggest ko talaga sa may-ari, times 100 kung makikipag-areglo kayo, times 100 tapos yung mga nasira diyaan pabayaran sa kanila, 'di ba? At kung hindi nila magagawang bayaran, ang kapalit po noon, pag-amin na 'yun, ng guilty. Oh, di kulong, 'di ba? Kasi pagka gano'n na nagkaroon ng settlement at hindi nila ano 'yan, hindi nila natupad yung kasunduan na, "Sige, babayad kami, times 100 in 2 weeks, tapos babayaran pa namin yung, damage na naging nagawa namin diyan." 'Pag hindi po nila nabayaran 'yan in 2 weeks, ang mangyayari po diyan, mga kababayan, ay yung kaso po, yung kasunduan nila mismo, dadalhin po 'yaan ng abogado ng 7-Eleven sa judge para mag-file ng motion for execution. Pupuwedeng gano'n o kaya naman, pupuwede po na bigyan namin sila ng certificate to file action para mag-file na po ng demanda. 'Di ba? Dahil homicide yung isa pang kaso, patay kayo ngayon. Yari kayo ngayon. Yun po talaga. Hindi ho kasi dapat na kinukonsinti yung mga ganyan. Kahit nakabarangay pa yan, nako, hindi puwedeng konsintihin, dadami lang ang mga yan. Sa asar ko nga sabi ko, bakit hindi kaya yung La Funeraria Pass ang pinagnakawan nila? Ba't kaya hindi yun ang niransak nila, 'di ba? Bitbit sila, tag-iisang kabaong dun. Hindi nila magawa kasi may security guard, 'di pinagbababaril sila. Swerte na lang kung maburol pa sila sa pass, 'di ba? Baka sa kanto-kanto lang. Nakakakululan talaga ng dugo, nakakahiya na maging kabarangay ang mga taong ito. That's correct, Nishi. Mahal ang franchise ng 7-Eleven. Kaya nga, nung malaman ko na ano, na yung tao, pinaghirapan niya yan sa Saudi, naku po, 'di ba, ang daming mga OFWs, alam natin kung gaano kahirap yung kanilang pinagdaanan. Hindi naman na gano'n kalakihan ang sahod sa Saudi, tapos para makapag-franchise ka ng ganyan, ibig sabihin mahabang panahon na pinag-ipunan niya 'yan, pinaghandaan niya. Tapos, nang nakapagpundar na diyan, medyo malakas naman po yung store na 'yan diyan, yung tindahan na 'yan ng 7-Eleven, lalo na pagkagabi. Kaso ganyan, ninakawan. Hmm, sabi ni ano, Fido Dido, tatalon talaga, 'di pa rin nagbago, taga diyan ako dati. Ay totoo po, hindi pa rin nagbago, 'di ba? Yep, that's correct, justice must be served. Yan, nakaw pa rin, yan. Tatalon squatter, daming halang diyan. Ay totoo po 'yan. Ano, dito sa barangay namin sa Iloilo, kung kami mismo taga-barangay ang makahuli sa kawatan, tiyak, hindi mo na magagamit ang kamay mo. Naku, 'yan ho pinakamaganda, 'di ba? Yung pupukpukin, 'di ba? Babasagin yung joints ng mga daliri o kaya tatanggalin, 'no? 'Yan ang dapat, putragis perwisyo, Hindi hindi sila nakakatuwa yung ginagawa nila. Kawawa naman yung nabiktima nila, grabe sila. Hay naku.